So may nadaanan ako sa cemetery dito. Silipin lang natin. Grabe. Para namang inabandona na yung lugar na to talaga. Dahil dito ang lalim ng tubig. Kumbaga second floor na to. Asa baba na yung iba, lubog na talaga eh. Kaya ano, baka may mga ahas dito. Ito pa yung isang ano, nakakalungkot dito pa. Mukhang ito wala na talagang dumadalaw dito kasi puno na rin siya nitong mga balag or halaman o puno. Ito, butas yung nicho. May laman kaya to? Pero may mga kahoy siya sa loob eh. Pero butas yung harap niya. Parang may laman pa rin to na nabutas. Ano po yung palamig? Shake po ba ta? Ayan, wala po. Wala po pong shake. Palamig lang po yan. Ano po yung palamig? Gulaman? Sige po, pagbilan po ako. Magkano po yung gulaman? 510 po, 510. 10 po, isang 10. Bumili lang ako palamig. Sobra init eh. Okay, so magandang araw. Ikot-ikot lang ulit tayo dito sa may lugar dito sa amin sa Bulacan. Pasok lang ulit tayo dito. Silipin lang ulit natin yung ano, yung dapat dadaanan ko dito nung nakaraan papunta ng Macabebe, Pampanga, pero hindi natin nasilip kasi may ginagawa daw doon na daan yata or may hinuhukay. So hindi ko na confirm kung anong ginagawa doon, kung nag-aano ng daanan ng tubig para sa baha or ginagawa yung kalsada. Tingnan lang natin. Dito to sa may ano, sa may ito. Part na to ng Kalumpit ang pagkakaalam ko eh. Pero dito yun. Sa kaliwa na to. Dito lang boss. Punta lang ako dito ha. So dito yun eh. Kaso dahil sarado dito nung nakaraan, doon tayo nadaan sa kabila. Tingnan lang natin saglit to. So ito kasi yung isang daan mula doon sa Hagonoy papunta ng Kalumpit hanggang papunta ng Macabebe, Pampanga, na hindi nga lumalabas doon sa highway kundi paloob. Ito yung ano dito, kalsada dito. May mga nadaanan ako na medyo sira-sira na rin. Parang ano na kasi to, parang inaabot na rin yata ito ng tubig pagkakaalam ko pagka high tide. Ilulubog na, ayan o, biyak-biyak na yung mga ano dito, kalsada. Eto, may mga putik-putik na dito. Baka dito yung nagbabako nung nakaraan. Sinasabi nila na kaya pangit dumaan dito nung nakaraan kasi madulas daw dahil sa putik. Baka ito yun. Ito siguro yung inano ng bako. Ayan, mga putik sa gilid na yan. Baka hinarangan. Baka kasi nilulubog dito, nag-high tide, lumilipat dito sa kabila. So para hindi lumubog yung fish pond nila, hinarangan ito. So hindi ko lang sigurado kung yun nga yun, pero parang yun. Sira-sira na talaga yung kalsada dito. Uy, tayo wala na pundaan dito. Ay, sa may Macabebe po. Oo po. Dito po ba yung isang daan? Daan din po ito doon. Malaki na po yung tubig doon. Sa kalsada. Ito po, nilulubog na po ito madalas din. Oo. So, sinilip ko lang po kasi hindi ako nakaraan dito nung nakaraan. May tubig doon sa kalsada, baka masira. Nagpunta po kasi yun nung nakaraan sa Macabebe. Hindi nga po ako nakadaan dito kasi may nagbabako. Taga-Hagonoy po, Santa Cruz. May road dun sa kabila. Opo, yung isa pong kalsada doon. Sa may gilid ng ilog.
Sige po, sinilip ko lang din po ito. Nakadaan na po ako doon nung nakaraan eh. Gusto ko lang po makita ulit. Ganito na po pala talaga yung daan dito, ano, lagi na pong baha. Pag high tide, galing sa Pampanga yung tubig doon yung ginagawa ng tulay. Opo. Doon Talagang... galing, pero dito, mula nung na-recraft dyan, hindi na masyadong anong tubig ba? Ay, narangan po ng ano. Oo, na-recraft ng gobyerno. Dito mo nang gagaling ng tubig na bumabaha. Okay po. Sige po. Chinek ko lang po to. Salamat po. So, dito lang naman palang part may tubig sa ngayon. Konting mga natitira. Pero dun part ngayon, tuyo. So, okay naman pala yung daan dito ngayon. Dahil nga walang high tide. Kaya, nakakaraan yung mga ibang sasakyan dun ngayon. So, siguro yung pinako nga dito lang nung nakaraan, yun lang yung pinakita ko kanina. Baka nagharang lang. Kaya nagkaroon ng putik-putik. Kaya tinuro ako nung iba na sa kabila ako dumaan. Pero ngayon, dun tayo pupunta sa may part ng Kalumpit. So, dun tayo gagawin ngayon. Dahil nakagawin na tayo dito nung nakaraan. Doon naman tayo pupunta. Ayan, so dyan tayo dumaan nung nakaraan. Nung pumunta tayo sa may part ng Makabebe dun sa sira-sirang kalsada na inabutan din tayo ng dilim bago tayo nakarating kasi sa samaan ng panahon, no, yung pag-ulan-ulan. Diyan tayo dumaanan. Pero dito tayo ngayon, labas ulit tayo dito. Papunta tayo dito sa may Pakalumpit lang. Dito tayo dumaan. So may nadaanan ako sa sementeryo dito. Silipin lang natin. Eto oh. Kaya lang ano, hilulubog na siya. May nakita akong mga tubig. Iba nga, puro putik na. Tsaka may mga kangkong na oh. Tanim na kangkong. Yun. So, silipin lang natin to. Ang lalim dun. May mga tubig dun. Baka hindi makakadaan dito. Nakakadaan kaya lang lulusong sa ano, sa putik tsaka tubig. Kamukha siya nung ibang part sa amin sa Goni, Bulacan. Wala pong daan dito papunta dun sa kabila? Opo, yung mga daanan po dyan. Hindi na po nakakalusot yung mga daanan yan? Hindi ko lang alam. Hindi naman ako kasi pumapasok doon yung pasokan talaga ng ano. Ah, Kabila. okay po. Dito po sa kabila yung daan? Oo. Yan, sa may Ah. May mga nakatira po sa gawin dyan? Saan? Eh, dyan pa? Wala. Mga patay yung mga nakatira dyan. Ah, eh, ba't po mga dumadaan po mga nakamotor? Ayun doon yun. Ah, papasok sila dun. Ah, mukhang mamimingwit sila dun. Kaya lang sila papasok kasi hindi yata makakadaan ano. Oo. Malaki, medyo may tubig pa. May tubig pa. Oo. Ayan dito. Ayan po yung daan. Tapos masisilip pa rin po yung loob nitong mga ano dito. Yung mga ano tayo dito, sementeryo po. Ay, ito po yung pinakadaanan. Ay, kaso may ano na rin po, may tubig. Oo, may tubig yan. Yan lahat. Yan. Matagal na po itong lubog ng tubig? Oo, simula nung ano. Nung nag-ulan-ulan. Hindi po mga anong taon po ito binabaha nung umpisa? Tagal na. May dekada na ba? Oo, matagal na to. Pero ito bago lang kasi siyempre nung mag-ulan. Opo. Pero parati itong nababahaan. Ah, pag high tide. Oo, pag high tide. Kalumpit po itong parte, di ba? Oo. San Jose. San Jose. San Jose. Ang laki na po nung ano. Hindi na po nawawala ng tubig dito. Hanggang binti rin po ito eh. Mga pag 3336 po, nag-high tide din tong ano na to. Oo. Nilulubog pa rin po ng Oo, ganong... lubog pa rin. Ay, ngayon darating may bagyo naman. Kasi yun po yung pinakamaliit na high tide sa atin, 33 tsaka 36, di ba? Uy, Okay, ibig sabihin po yung pag binabaha yung daan, mga ganong sukat, di ba? 0.6 baha na talaga yun. Eto pa. Oo. Ang dami po pong mga nakalibing dito, no? Dami yan. Libo rin po ba yung mga nakalibing dito sa ano na ta? Opo, medyo malaki-laki rin po kahit pa paano to, no? So, silipin lang natin to saglit.
Ito pa oh. Lubog din dito. Puro tubig din talaga siya. Kamukha siya nun sa amin sa Hagonoy, Bulacan. May mga ilang ganto na sementeryo. Kalumpit na kasi itong part na to. So sabi ni nanay, ito yung daan. Dito yung papasukan natin para masilip natin yung ibang ano dito. Yun, yung mga isda pa dito. Ayun oh. Lumalangoy sila. Silipin lang natin to saglit. Wala naman akong sugat. Kaya lang baka may mga ahas dito. Wala naman sana. Mukhang malalim dun part na yun. Dito pa lang medyo palalim na ng konti. Paano na? Pahanggang pinti na siguro dito. Ayun. Malalim-lalim na dito ng konti. Mukhang dun. Baka mas malalim pa dun. Silipin natin dito. Dito tayo. Tapak na lang tayo dito ng konti. Dito pwede. Baka mas mababaw dito. Talagang ano. Puro tubig siya. Ayun oh. Kahit dito. Lubog talaga sa tubig. Yun. Paano kaya yung dumadalaw dito? Delikado dito, madulas eh. Nadudulas nga yung tsinelas ko. Paano pa kaya nila ito dinadalaw dito? Ang lalim ng tubig dito. Sino? Hanggang hita yan. Paglusong talaga dun sa pinakababa, upuan na to, nakikita nyo na to. Ayan yung medyo mataas. Kawawa, ayun oh. Lubog na yung nicho. Kawawa naman yung mga ano nito, kamag-anak nito. Baka hindi na nila to napupuntahan, hindi na nila to nasisilip. Ang haba pa nito, hanggang dun pa yan. Malaki-laki din to kahit pa paano. Marami din nakaburol dito o nakalibing. Medyo madulas, ingat lang. Baka madulas tayo. Ito pa oh. Ganun din. Parang lamesa na to. Wala na. Puro tubig na siya. Ang daming nakalubog talaga oh. Pati yun. Tapos ayun pa yung isa dun. Lubog-lubog talaga sila. Sino mag-aanong dumalo sa mga to? Kung ganito kalaki yung tubig dito, di ba? Kahit sino naman mapapaisip kung dadalaw dito o hindi kasi ang dadat na nila sobrang ano ng tubig. Ito pa oh. Halos lubog na talaga yung maaabot na yung nicho. Wala pang ulan yan, wala pang high tide. Ibig sabihin mas malaki yung inaabot ng lubog dito pag nag-high tide to. Tapos sasabayan pa ng ulan, di ba? Grabe naman. Ayon sa ating nakalap na impormasyon, nagsimula itong lubugin noong 2018 at ngayon halos hindi na nawawalan ng tubig. Yung ibang mga part daw dito, kapag sobrang taas ng high tide, yung tubig halos hanggang dibdib.
So makita ko dito sa may parang terrace na parang rooftop na dito sa may mataas na parte. Kita dito yung pinaka sementeryo. Ayan, no? Iilan-ilan yung merong pinaka second floor dito. Katulad na lang nito, Pamilya Jose B. Rivera. Second floor siya, hindi ko alam kung may nakalibing dun sa taas. Kasi hindi na ako makagawi dun kasi sobrang lalim na din dun. Hindi ko na mapupuntahan. Pero yun yung part na parang dulo. Malalim yung tubig, halos nasa bewang yung ibang part. Buti sila meron silang mataas na second floor dito. Eh yung mga ibang nandun pa sa may gawing kabilang dulo naman dun, hindi ko alam kung mga libingan pa rin yun or bahay na yun ng tao. Pero parang nakarugtong kasi siya dito sa libingan, so hindi ko sigurado. Ito pa, oh. Talagang pinaganda nila to. Inanuhan nila ng bakal, rehas, harang para masecure lang na mananatiling okay yung libingan ng mga mahal nila sa buhay. Pero baha naman ang naging problema. Ang lalim dyan sa loob niyan, hanggang hita to. Yan, no, yung upuan nila na nasa gilid na yan, halos aabutin na. Mahal-mahal pa naman magpagawa ng mga gantong klase ng puntod. Bibilin mo yung lugar o yung mga lupa para lang makapagtayo ka ng ganito kalawak na nicho o libingan. Pero baha naman yung titira. Dito din sa may parte din na to, meron pa rin pala dito. Parang meron pa rin dito sa baba na to. May lapid, ah. Parang bata. O baka buto na lang na maliit. Yun pa, oh. Lubog din dun. Mahirap to para sa mga kamag-anak ng mga nakalibing dito dahil baha. Mahirap puntahan to. Magdadalawang isip talaga sila na dalawin yung pamilya nila dito pagka ganito yung sitwasyon ng pinaka daan dito na halos lahat lubog ng mga nasa ilalim. Kahit nasa taas man yung mga kamag-anak nila niyan, yung dadaanan nila, baha pa rin, lubog pa rin ang tubig. Marami-rami din yung mga nagpagawa ng mga ganyan na merong bakod. Talagang ginastos nila pero wala din. Itong part na to, hindi na natin didiretso yun dun sa may papunta ng pinakadulo sa gilid dun. Medyo masukal na. Baka mamaya may mga ahas dito or bayawak o kung ano man. Kaya hindi na natin ito papasukin. Ito pa yung isang nakakalungkot dito pa. Mukhang ito wala na talagang dumadalaw dito kasi mukhang lagi na to talagang babad sa tubig yung isang nicho na to. Pintura nga, parang hindi na siya napipinturahan kasi nga lagi siyang basa. Laging lubog sa tubig. Tapos napuno na rin siya nitong mga balag or halaman o puno. Parang ganun. Pero para siyang halaman na gumagapang na medyo pataas. Hindi ko lang alam kung ano tawag dyan sa puno na yun. Tingnan nyo naman, oh. Kasi meron pa siyang lapid ang nakikita ko dito sa baba. Ibig sabihin, meron pa dyan, hindi pa yun hinuhukay. Grabe. Para namang inabandona na yung lugar na to talaga. Dahil dito. Ang lalim ng tubig. Wala na eh. Kumbaga second floor na to eh. Sa baba na yung iba, lubog na talaga eh.
Eto, butas yung nicho. May laman kaya to? Pero may mga kahoy siya sa loob eh. Pero butas yung harap niya. Parang may laman pa rin to na nabutas. Parang ganun, di ko lang sigurado. Kasi may mga kahoy pa siya sa loob. Yun, parang kabaong. Ibabaw ng kabaong yun. Tapos may mga parang kalat na pumasok na dyan. O mga kalat. Basura. Pumasok na sa loob. Nabutas na ano. May mga isda din dito. Sa tagal lang nga siguro ng ano dito, tubig dito. Kaya yung mga isda naglakihan na rin. Tapos dumami na rin. Ito may bakod na bakal, hinarangan. Kaso kinakain na rin siya ng kalawang dahil babad siya sa tubig. Kaya naman lang dito sa sementeryo na to, wala naman ako nakitang mga bakas ng ano, para ba nagda-drugs. May mga lugar kasi minsan na sementeryo na ginagawa pang anuhan ng mga adik, gamitan, di ba? Kung saan yung makakapag ano sila ng ano kahit paano makakatago, eh pwede na yun. Tapos ayun, wala tayong nakitang mga ganun. Siguro dahil laging baha, hindi na nila pinuntahan, hindi na nila nagawa ng mga ganun. O baka wala talaga dito mga ganun. So ganun lang din yan, depende lang din.